Magandang buhay mga katiyats, magandang oras mga kababayan ko. Well, ito na naman tayo about the Marcos Gold for Humanity. Well, sa mga hindi naniniwala ay meron na naman tayong pruweba dito. Ito isang proof ito na matibay dahil Vice President na mismo ang kausap dito ni Marcos. Ito si Doy Laurel, ang Vice Presidente noon ni Cory, na hindi talaga makakilos ang Vice President na ito kasi hindi binibigyan ni Cory ng pagkakataon na ganapin ang katungkulan niya bilang Vice President. At sana ito yung bridge between Marcos and Cory para magkasundo, at nung buhay pa si Marcos ay pwede sanang ma-withdraw or mabuksan niya ang mga account na ito sa kapanahonan ni Cory, kaya nasasayang lamang. Okay, narito ang video, atin panuurin at pakinggan. Expressly, explicitly, in just these many words, I will support the Aquino government to prevent any adventurism or prevent any attempt at a takeover by the communists. I am against violence. I don't intend to use violence or to take over the government of Madam Aquino. There is no reason why she should fear me. My mother is dead and I would like to go home. Gusto mo pa bang makapanood ng marami pang mga videos na naglalahad ng katotohanan na related sa mga Marcos at sa kanilang pagmamahal sa sambayanang Pilipino? Mag-like, follow at subscribe lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-share ang video na ito. Masama ang loob ko dahil hindi ako pinakinggan ni Cory. Kung binigyan lang sana niya ako ng pagkakataon na mailahad sa kanya ang pakiusap ni Pangulong Ferdinand Marcos, dapat sana wala nang naghihirap ng mga Pilipino ngayon. Tama. Ito ang personal talaga na encounter ni Doy Laurel kay Presidenteng Marcos. Ang dalawang ito ay hindi magkakaibigan ito kasi magkakalaban na partido. Pero talagang pinili ni Marcos na si Doy Laurel ang tawagan para makapag-communicate kaagad kay Cory Aquino tungkol dito sa Gold for Filipino People. Naku, sana napatunayan natin to na totoo noon kung hindi lang matigas ang pride ni Cory Aquino. Napaka-pride kasi ni Cory. Noon ayaw niyang magmukhang mabait ang mga Marcos. Gusto niyang magagalit talaga ang mga tao. Kaya hindi niya pinapabuksan niyang mga account na yan. Kasi kapag mabuksan yan ay babango muli ang mga Marcos. So yan ang kanyang prinsipyo. Kahit na ibibigay ni Marcos dito 90% of his investment ay mapunta sa ating bansa, sa gobyerno, at 10% ay maiwan sa kanyang pamilya. Yun ang kanyang last will testament na sinabi kay Doy Laurel. At pagkatapos ng usapan ng dalawang ito, pumunta kaagad si Doy kay Cory, ngunit hindi siya pinakinggan ni Cory. Bagkus nanood lang daw ng Tom Cruise movie. Si Cory ayaw makinig sa kanya tungkol sa sana magandang balitang yon na ibubuksan ni Marcos or kukunin yung kanyang mga investment na mga ginto, gold bars, lalo na yung naroon sa Swiss Bank. Okay, so malaking pagkakamali talaga ni Cory Aquino dahil lamang yan sa pride. Okay, so ito, atin ipagpatuloy ang video. Marami tayong makukuhang tama dito kasi ang naririnig natin noon ay mali. Mali kasi hindi pa nauuso noon ang mga trolls. Ngayon uso na eh. Pero meron na noon, gamit yan ng mga oligarch. Si Cory ay isang membro ng mga oligarchy sa Manila. Mga grupo ng mga mayayaman yan. Mga asindero, mga businessman. Yan ang nagkukontrol ng politika sa Manila, sa Luzon, at halos sa buong Pilipinas. Kaya kung merong tatakbo na medyo hindi kilala ay hindi talaga pwede yan. Kasi ang mga oligarch ang nagkukontrol ng
politiko natin sa Pilipinas. Okay, balik tayo sa video. Ang sama niya talaga. Makasarili siya. Inuna pa niya manood ng movie ni Tom Cruise kaysa sa pakinggan ang huling habilin ni Marcos na naghihingalo na. Siguradong ganito rin ang masasabi mo at mararamdaman mo kapag narinig mo ang buong testimonyo ni Doy Laurel sa video na ito. Panoorin mula umpisa hanggang matapos. From the Lips of a Dying President by Salvador H. Laurel, former Vice President of the Philippines Chairman, National Centennial Commission Manila Bulletin, Tuesday, October 21, 1997. The Senate Blue Ribbon Committee and the House Committee on Good Government are now conducting separate investigations on Operation Big Bird, a cloak and dagger operation undertaken 11 years ago to bring back the alleged hidden wealth of Ferdinand Marcos. The investigations were called in response to President Ramos's request for specific congressional authority to settle the Marcos issue once and for all. Ayan, kung hindi totoo itong Marcos Gold, bakit gumawa si Cory Aquino ng tinatawag na cloak and dagger? Isang isang grupo yan na ang task ay kunin muli ang mga ginto na nakalagay sa iba't ibang parte ng mundo sa mga bangko. Cloak and dagger. Kung walang ginto, bakit gumawa sila ng grupo at gumawa din ng PCGG para i-sequester ang iba pang mga kayamanan ni Marcos na narito sa Pilipinas? Kaya totoo talaga ito na mayroong mga ginto na nakalagay sa ibang bansa. Mr. Ramos was quick to add that the hidden wealth issue could have been resolved earlier by the Cory administration. I can attest to that. Weak and already on his deathbed when I visited him in Hawaii on February 3, 1989, Marcos personally asked me to convey to Cory Aquino his offer to give up 90% of his earthly possessions to the Filipino people through a foundation which he had set up, but Cory only would allow him to die in his own country and be buried beside his mother. I related this incident in a book, Neither Trumpets Nor Drums, published in 1992, right after I ended my term as Vice President of the Philippines. Pertinent portions that book I now quote for the benefit of those who have not read it. One of the most unforgettable trips I took as Vice President was my visit to Honolulu on February 3 and 4, 1989. On February 2nd at about 5 p.m., I received an urgent call from Mrs. Imelda Romualdez Marcos in Honolulu. She was sobbing on the phone. "Doy, pwede ka bang makapunta rito? Masama na ang tayo ni Ferdinand. Gusto kang kausapin. Baka hindi na siya magtagal. Please, please come," she pleaded. "I'll have to cancel my appointments. Maybe I can go in few days?" I asked. She interrupted me. "Baka hindi mo na siya abutin. Please come as soon as possible." I thought about it. The cases filed against the Marcoses had been pending for 3 years, yet nothing had happened, and the nation remained fragmented. Perhaps if I tried the Lincolnian approach, with malice toward none, with charity for all, we might be able to settle the issue and unite the nation. Then I remembered Imelda's plea. "Gusto kang kausapin. Maybe there is a chance. Maybe he is ready to settle?" She first briefed me about President Marcos's condition, that he was very weak. The doctors who were attending to him told me he had a less than 50% chance of surviving, that he might not even last 3 months. Then they took me to the intensive care unit. I could not recognize Ferdinand Marcos when I saw him. The Marcos I knew was athletic, active, and articulate. The man I saw was skin and bones, about 85 pounds. Imelda announced cheerfully, "Andy, narito na ang Batanggenyo, narito na si Doy." His eyes opened. He recognized me. He tried to talk, but only his lips moved. There was no sound. He signaled the nurse to remove the tube embedded in his throat. The nurse pulled out the long tube and asked me to bend closer so I could hear. Finally, I heard his voice, very faint, almost a whisper. "Salamat, Brod. Nakarating ka. I have something to tell you." I interrupted him. "Before you start, Mr. President, may I ask just one question?" He nodded. "Why did you call me, Mr. President? Why me of all people? I vehemently oppose you. I was probably one of those responsible for your ouster. Why me?" He signaled me to stop. "Say no more, Brod," he said. "I never held that against you.
You did what you had to do as leader of the opposition for many years. You opposed me on principle, never on personality. You were against martial law, but you were noble about it. Unlike some people, besides, I cannot forget your father. I owe him my life, not once but thrice. Let me talk now. I have very little time. Please tell Mrs. Aquino to stop sending me her relatives. They are proposing and asking so many things. All I Ayan. want is to die in my country. Ayan, yung sinabi ni Marcos na ipatigil na yung pagpunta sa kanya ng mga relatives ni Cory Aquino. Kasi ang inihingi ay yung mga kayamanan yung mga ginto, hinahanap yung mga bangko, yung pirma niya. Kasi kung buhay pa si Marcos, si FM, ay pwedeng ma-withdraw niya yan kasi siya mismo ang may-ari niyan. Ngayon napatay na ay mahirap na talaga. At kung saan-saan na lang yung account na yan napunta. At hindi lang yan. Ang pinagtaka natin, bakit kinuha siya ng Amerika at nilagay doon sa Hawaii. Hindi naman yun ikinulong. Meron silang bahay doon pero hindi sila makalabas ng Hawaii. Kaya parang nakulong na rin sila sa isang isla yun na Oahu. Oahu ang pangalan ng isla. Kaya meron talagang total control ang Amerika sa ating bansa. Iwan ko lang kung tuta ba nila tong si Marcos. Kaya kinuha nila para ang sabi nila maprotektahan, pero hindi natin alam baka pinapirma na ito tungkol sa mga ginto, di ba? Kasi kailangan ng Amerika ng maraming gold bars, maraming ginto para i-back up sa kanilang ekonomiya na number 1 in the world. At kung wala silang backup reserve gold, ay maging toilet paper nga yung dollars. Kaya kailangan nila ng ginto. Ang ginto ay napakarami. Mas marami pang ginto natin kaysa ginto ng Amerika. Yun ang ginto ni Marcos na nakalagay sa World Bank, sa Bank of Switzerland at kung saan-saan pang mga bangko sa ibang mundo. Magnat sa ibang lugar dito sa ating mundo. At yan ang aking analysis na napunta talaga sa Amerika ang mga gintong yan. Kasi bakit kinuha nila si Marcos at nilagay doon sa Hawaii, which is estado pa rin ng Amerika. Kaya dyan ang isa yung importanteng move ng Amerika para ma-secure ang mga ginto. Yan ay aking lamang haka-haka. Ewan ko lang sa inyo mga katiyats. So hanggang dito na lamang tayo. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo dito sa channel. God bless us all. God bless the Philippines. Paalam.